itigil na itong pagpapatupad nitong tinatawag pong matatag curriculum. Yun po yung effectively reduces po yung learning competencies from 5 learning competencies na lang. Language, reading and literacy, mathematics, makabansa, and GMRC, good manners and right conduct. Bakit po? Bakit nais yung ipatigil ang pagpapatupad nung matatag curriculum? Kagaya po niyan. So, ibang administrasyon na naman po ngayon. So, meron na naman po tayong bago na programa. So, from dating 7 yata na subject, ngayon binawasan na naman po. Alam po ninyo, dati naman po, yung mga subject is okay. Mga panahon po natin, mga panahon po dati. Ang kailangan po ng mga kabataan ngayon talaga is mabigyan ng maraming information. Ang kailangan po talaga natin ngayon is concrete. Alam po ninyo, hindi lang po yan kasi ang mga isa sa mga naging problema na nakita natin. Halimbawa po yung blended learning po. Yung blended learning po, nakita naman po natin, ang problema po dyan, pagdating po ng blended learning, yung tinatawag po natin via Zoom ng mga pag-aaral, ang mga natututo po dyan, yung mga magulang, hindi naman po yung mga kabataan. Nakikita po natin, ang effective way pa rin ng pagtuturo ay umattend po sa klase. At dati naman po, pag nagkakaroon naman po ng bagyo at nagkakaroon ng suspension ng klase, ang ginagawa po, nagkakaroon ng make-up class. Kasi po, hindi po talaga natututukan ang mga estudyante. Ang isa pa po, yung Department Order Number 2 na ipinasa po nila. Sa Department Order Number 2, maganda naman po yung layunin nito. Kasi po, dati po, lagi pong binabanatan sa sinasabi, yung mga teacher daw, nagkakaroon ng mga administrative tasks. Dapat nakafocus lang naman sila sa teaching pagtuturo po nila. Maganda naman po talaga yung layunin. Pero, in actual or sa totoong buhay po, hindi po ito napapatupad ng maayos. Bakit po? Kasi hindi naman po sila nag-hire ng mga job order o mga casual employees na gagawa ng administrative tasks. So in the end, yung mga teacher pa rin ang gagawa. So ano po ang nangyayari? So nananahimik na lang po yung teacher, pero kagaya po ng sinabi ko, dahil nga po meron pong Department Order Number 2, napapatigil po yung mga kritiko tungkol po dito. Yan po yung mga ilan lamang sa mga nakikita po natin na masyadong mga ban-aid solution na pampolitik. Maganda lang sa press. Pero ang totoo po, in reality, hindi naman po talaga maayos. Ang isa pa nga po yung Catch-up Friday. Kung malalaman po ninyo, nagkaroon po sila ng Catch-up. Ang Catch-up Friday, maganda po yun. Dahil kasi po, tuwing Biyernes sana, walang klase, ang gagawin lamang ng mga estudyante, magbasa. Yun naman po talaga ang layunin nun, matutong magbasa. Pero ang totoo, paano po magbabasa kung wala naman po mga libro sa eskwelahan?